pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kulop akusasyon ni Duterte kan Pangulo Marcos sa martial law budol siring san Malacanang. Duterte pabrikasan fake news. Gintawag san Malacanang nga panibag-o nga budol ang paratang niya na Pangulo Rodrigo Duterte nga posibleng magpatuman si Pangulo Bongbong Marcos sa martial law sugad san ginhimo san amay niyas nga si Ferdinand Marcos Sr. Sigon kaning Executive Secretary Lucas Bersamin, kaparehos san mga Pinoy, igintuturing nira nga waray basaran ngan ridiculous ang payag ni Digong nga usa nga haka-haka tigang sa usa nga tao nga permi nagbibinuwa nga nag-imbento san mga buwa. We treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes, siring ni Bersamin. Siring pa ni Bersamin nga nasabi nga panuwat ang usa na naman nga budol tigang sa usa nga one-man fake news factory. This hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory, siring sa Executive Secretary. Ginsiguro ni Bersamin nga padayon nga tatahuron sa Malacanang ang konstitusyon masugot sa rule of law nga nirerespeto ang katungod sa mga mulupyo. Igindugang ni Bersamin nga di rin nira susugon ang panggigipit nga ginhimo sa naglabay nga administrasyon nga ginpriso ang mga kalaban ngan malipayon pa nga iginpapahayag sa publiko ang pagpapapatay sa usa nga rally sa Mandawi City, Cebu sadtong Sabado. Iginpahayag ni Duterte nga pwede magpatuman si Marcos sa martial law sugad sa niya nawara nga may para masiguro nga mapaiya ang pagpabilin sa Malacanang. Pangatapusan sa naton balita dinhi sa aton news update. Ang bombero sa Pilipinas umangat sa top 14. Umangat na sa pan-ika-14 nga pwesto aton ang bombero ng Pilipinas sa ginhimo nga survey sa usa nga market research company para sa 2025 pre-election preferential survey. Nga sa iba pa nga balita, driver pugot ang ulo sa 12-wheeler truck na lasog ang usa nga driver kauman madatugisan aniya ginmamali nga 12-wheeler truck samtang duha nga kaupod ang samaran sa National Road Purok 5 Barangay Tanawan, Real, Quezon, San Kulop Ngadlaw. Dagmit namatay ang biktima nga si Roberto Domingo, 55 anyos, may asawa sa Rodriguez Rizal, samtang bagya nga nasamdan ang co-driver nga si alias Jose, 46 ngan painante nga si Eli, 27 anyos ulitao. Alas 2:45 sa kulop samtang ginmamanihon ni Domingo ang 12-wheeler truck nga kargado sa baras ngan graba. San mawad anini san preno, dida natarantar ang painante ngan co-driver sa biktima sanglit nagkalayog sira tikang sa truck kausasan ira pagkasamad. Kinlanat sa duwa ang truck nga nagpadayon sa pagandar pakadto sa Urbada Partisan Calle samtang nagtangka naman lumayog ang biktima kundi tumikwas na ang truck nga nadatugan siya. Amado ato news update, Gina Vilon, iyutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsrooms